Nagkaroon na ako ng maraming BMW sa aking buhay at ang pinakamagagandang modelo ay palaging yung mga pinakasimple. Yung mga kotse na pinakakonektado, yung mga may manual na transmisyon at naturally aspirated na makina. Marami sa mga kotse na nahirapan ako ay may air ride suspension, direct injection at twin turbo tulad ng N54. Para sa pinakamagandang karanasan sa bagong BMW, piliin ang pinakasimpleng modelo. Iwasan ang dagdag bigat, komplikasyon, hybrid at drive electric. Maganda ang mga teknolohiyang yan sa unang 3 taon. Pero mag-ingat ka pagkatapos noon. Pero ibabahagi ko sa inyo ang listahan ng 3 sa mga bagong 2026 BMW na hindi ko bibilin at iiwasan ko talaga. Tara, simulan na natin. Maikli ang buhay para sa boring na kotse. Gusto ko magmaneho ng kotse ko, hindi lang sumakay. Kaya ang 7 Series ay isa sa mga ganitong sasakyan. Parang limousine pero hindi talaga ako mahilig sa limo. Mas gusto ko na ako ang may control sa kotse ko, nagpapalit ng gear at ine-enjoy ang pagmamaneho. At kapag 7 Series, lahat talaga ang tinutukoy ko. Ang plug-in hybrid na 7 Series. Kasama na rin ang i7 na base rin sa parehong sasakyan. Marami sa kanila ay hybrid, yung iba naman ay ICE. May ilan sa kanila na siguradong maganda ang drivetrain, pero hindi lang makina at gearbox ang mahalaga. Buong package ang tinitingnan. Ang base 740 ay may B58 8-speed ZF automatic transmission, 375 horsepower at magagandang specs, maliban sa halos 5,000 pounds na bigat ng kotse. Iyan ay kasing bigat ng halos 2 Honda Civic. Dahil sa bigat na kailangang buhatin, sapat lang ang makinang yan. Pero pwede kang mag-upgrade sa 750e para makuha ang hybrid. Kaya makukuha mo rin ang maganda at maliit na makinang iyon, ang B58, pero bibigyan ka pa nila ng isa pang drive, isang electric drive na nagdadagdag ng kaunting dagdag na horsepower. Pero hulaan mo, lahat ng dagdag na lakas na yan ay galing sa baterya at electric motor na ngayon ay halos umaabot ka na sa 5,500 pounds. Ibig kong sabihin, pinag-uusapan na natin dito ang bigat ng isang Hummer H2. Napakabigat nito at taliwas sa mga paniniwala ko tungkol sa totoong karanasan sa pagmamaneho. Kung gusto mo ng limousine, may mas maganda at tipid na paraan para makuha ito. Tandaan, mahal ang maintenance ng ganitong sasakyan pagtapos na ang warranty. Pero may top trim ang 760 na may twin turbo, 4.4 liter V8 din. At alam naman natin na pagdating sa V8 ng BMW, palaging may issue sa tibay. Masaya gamitin ang mga ito, gaya ng M550s. Karamihan sa mga sasakyan na yon, lalo na ang M5s, kilala sa magandang performance at lakas, pero kulang sa tibay. Marami sa 7 Series na produkto ay komplikado, lalo na ang air ride suspension na malaking issue. Mga update sa software management ng hybrid, hindi pantay na pagcha-charge, aberya sa window control, at seat massaging equipment, lahat ay dagdag posibleng sira at bigat. Ang mga iDrive system, ilang sa pinakamahusay sa industriya, pero hindi ibig sabihin na wala silang lag, issue o minsan kailangang i-reboot. Malayo ng narating ng tibay ng modernong BMW, madalas pa itong mas maganda kaysa Acura at Honda. Komplikado sila at siguradong mahal ang pag-aayos ng alinman sa mga sasakyan. Ang karaniwang gasto sa maintenance ng isang 7 Series na BMW ay aabot ng 1,500 hanggang 2,500 dolyar bawat taon para lang mapanatili itong tumatakbo sa kalsada. Hintayin mong umabot ka ng 50, 60, 70,000 milya at kahit ang B58 ay makakaranas na ng mga issue sa water pump, cooling lines at tataas na ang gastos, pati mga problema sa oil filter housing na madalas nating pag-usapan. Oo, lalala rin ang mga yan, kaya hindi mura magmay-ari o magpatakbo ng sasakyan. Pero binigyan sila ng repair pal ng 3 sa 5 rating, bahagyang mas mataas sa average. Ayon sa JD Power, bahagyang mas mataas sila sa karaniwan, pero sa Consumers Reports, bahagyang mas mababa. Sa karanasan ko naman, matibay talaga ang karamihan sa BMW. Matibay sila laban sa kalawang, kaya mas tumatagal sila kumpara sa ibang kakumpetensya nila tulad ng Audi at maging mga produkto ng Mercedes-Benz. Ang mga BMW ay mas matibay ang pagkakagawa, maganda ang metalurhiya. Mas consistent electronics nila. Yung tagas ng kulan parang normal na lang. Ang tagas ng langis, problema sa oil filter housing at gasket ng pan at intake manifold ay maaari masira. Pero dahil sa sobrang komplikado nito, laki at bigat, at dahil parang hiwalay ka na sa kalsada, yon ang pinakahuling gusto ko sa isang ultimate driving machine. Gusto ko ng kotse na maganda, ang takbo at pakiramdam, at kontrolado ko. Hindi yung puro dekuryente. Alam mo yon, lahat dekuryente. Manibela, preno, takbo. Parang hiwalay lahat dahil sa kuryente, gusto ko maramdaman na mechanical kong kontrolado ang sasakyan.
Dahil sa mga issue sa tibay, mataas na maintenance habang tumatanda, at laki na parang halimaw, mas pipiliin ko pa rin ang iba. Halimbawa, ang AMG S63 o kahit E63 ay mas masaya pagamitin kung yung luma nakaraang henerasyon na V8 engine ang gamit. Sa totoo lang, hindi ako na-excite sa BMW 7 Series. Kahit magandang kalidad, nababagot ako kapag iniisip kong magmaneho nito. Ngayon, BMW M5 lang ang gusto ko dahil sa ganda ng karanasan sa pagmamaneho at naniniwala akong ito ang pinaka-premyadong kotse. Yung E39 na manual at V8 kamangha-mangha talaga. Tapos yung E60 M5 may V10 pa ako ngayon, ang ganda talaga. Pero pagdating sa tibay, hindi masyadong maganda, alam mo yon? Medyo magaspang ang SMG gearbox, pero bagay sa makinang yon at kakaiba talaga. Hango sa Formula 1 at lampas 200 milya kada oras ang top speed. Iba rin ang tunog, wala kang maririnig na katulad. Mas maganda pa ang tunog niya kaysa sa mga Lamborghini noong panahon na yon. Anong nangyari doon? Inabot na siya ng issue sa tibay kaya nag-move on na sila. Emissions, EPA, at yung paglipat nila sa paggawa ng magkakamuhang produkto. Lumipat ang BMW sa F10 at may mahusay pa rin silang dual clutch gearbox. Para sa akin, yun ang pinakamahusay na gearbox na makukuha mo sa anumang BMW M5. Meron din silang manual na 6-speed para sa F10 M5 na may twin-turbo V8 para talaga siyang rocket ship. Gustong-gusto ko yung kotse na yon. Isa talaga yon sa mga paborito kong M5s. Pagkatapos ng E6 na po, dumating ang F-Siem na po. Bagong henerasyon ng BMW M5 at internal combustion engine pa rin siya. May glorious S63 tuldok 4 liter. Twin turbo V8 ito na kayang maglabas ng lampas 600 at 30 horsepower. Para talaga siyang rocket ship. Na-review ko na yon at sobrang nagustuhan ko ang kotse. May switchable all-wheel drive kaya practical. Pero parang rocket ship pa rin. Para sa akin, yon ang pinakamagandang kompromiso ng praktikalidad at performance. Pero ramdam mo pa rin ang koneksyon sa pagmamaneho. Ngayon, dumating na ang bagong henerasyon ng M5 pero wala akong gustong kinalaman dito. Tinatanggal nito ang mismong pakiramdam ng pagmamaneho. Sobrang bilis nito. Oo, parang sumasakay ka ng stealth fighter. Pag arangkada mo, grabe talaga ang lakas ng hatak. Mas magaling ito kaysa sa lumang F-Siem na po M5 at kayang talunin ng anumang M5. Pero parang pasahero ka lang, hindi driver. Base sa karanasan ko sa pagmamaneho ng kotse na yon, parang sobrang hiwalay ng pakiramdam mo sa sasakyan. Plug-in hybrid ito. At ang bagong S68 engine na 4 tuldok, 4 litro twin turbo V8 rin ay kamangha-mangha at mas matibay pa. Pero kapag isinama mo yon sa hybrid drive, kahit mahigit 700 horsepower, halos 1,000 libra pa rin ang dagdag na bigat kumpara sa lumang F-Siem na po M5. Parang may Fiat 500 sa likod ng kotse. Talagang usapang dagdag bigat. Kayang-kaya nitong lampasan ang lahat ng naunang henerasyon ng M5. Pero parang napakalayo na nito sa realidad. At yan ang huling gusto ko sa M5 na para talaga sa nagmamaneho. Isipin mo ang E30 tapos isipin mo naman ang kasalukuyan. At isang 2026 M5, dalawang magkaibang hayop talaga. Makukuha mo pa rin ang 8-speed ZF automatic transmission. Walang problema. May EV-only mode ka, nagbibigay ito ng flexibility para sa maikling biyahe gamit ang EV mode lang. Hindi mo kailangang gumamit ng gasolina, lalo na ngayong mahal ang presyo nito. Ako ay may 200 at 96 Ferrari hybrid at naniniwala akong mahalaga ang hybrid. Binawasan ng Ferrari ang timbang sa ibang bahagi para mabalanse ang bigat ng baterya. Ang BMW ay nagdagdag lang ng teknolohiya, baterya at motor na nagpalaki ng bigat ng sasakyan. At sa pinagsamang 14 mpge, hindi ito kamangha-mangha. Maaari kang makakuha ng hanggang 25 hanggang 27 milya gamit lang ang kuryente. Abot, kaya at practical ito para sa maikling biyahe gaya ng paghatid sa mga bata sa paaralan o pagpunta sa trabaho kung malapit lang. Pero nababawi ito dahil parang tangke ang minamaneho mo, kaya may ilang benepisyo rin ang ganitong sasakyan. Sabi ng RepairPal, mas mababa ito kaysa karaniwan sa kabuuang pagiging maasahan. Sinabi rin nila na may 27% tsansa ng seryosong sira at mahigit 2 beses na di inaasahang pagbisita para sa mga di inaasahang pagkukumpuni. Tiyak na lalampas sa $1,000 kada taon ng taon ng gastos sa serbisyo. At ito ay muling magiging katulad ng sa 7 Series na malamang ay aabot sa $1,500 hanggang $2,000. Alam ko, kahit sa maliit kong Mercedes at iba naming BMW, hindi ka makakalabas-masok sa BMW dealership taon-taon nang hindi gumagastos ng higit $1,000. Kaya baka mas mataas pa, mga $2,000 o $3,000. Lalo na pag nagsimula ang malalaking pagkukumpuni, doon mas magastos.
Wala pang detalye ang JD Power sa bagong M5s dahil bagong modelo pa lang ito. Sa kabuuan, bagyang mababa sa karaniwan ang ranggo ng kanilang mid-size sedan, pero ayon sa Consumers Reports, mas mataas ng kaunti sa karaniwan ang 5 Series. Pumili ka na lang, mag-flip ng coin at magdesisyon kung ito ang tibay na gusto mo. Para sa akin, hindi ako gaanong nag-aalala sa tibay kasi kapag gusto mong mag-enjoy, kailangan mo talagang gumastos. Minsan, may presyo talaga. Pero sa huli, dahil sa laki, bigat at parang hiwalay ito sa kalsada, napapaisip ako kung anong kotse talaga ito. Karapat dapat ba ito Sambaj? May ilang mga issue na dapat mong asahan. Mga problema sa battery cooling system, mga glitch sa EV mode software, at mga sira sa charging system. At syempre, ang V8 twin turbo na yan ay aasahan mo rin na magkakaroon ng mas mataas na maintenance at repair issues. Syempre, mga problema sa cooling system, water pumps, thermostats, lahat ng yan ay mga issue. Marami na akong napalitan na snap together fittings sa BMW, lalo na dati sa N54 ko na halos linggo-linggo kong ginagawa. Sa S85 ko rin, nakapagpalit na ako ng ilang cooling lines. Kaya laging dapat mong isipin yan. Mga tagas ng langis, tagas ng coolant, mas magiging malaking issue yan. At dahil hot V pa, aasahan mo na mas madalas pa yan. May maaga at sobrang konsumo ng langis habang tumatagal dahil mas napupuwersa ang mga valve guide. Dahil sa sobrang init, natutunaw ang plastic, linya ng tubig at linya ng coolant. Sabi nga nila, plastic fantastic dahil ang mga plastic sa ilalim ng hood ay dahilan kaya laging naaapektuhan ng sobrang init ang V8 na makina ng BMW. Maaring maging problema ang transfer case, pati na rin ang mga problema sa andar dahil sa transmission at mga problema sa mechatronics. Malaking dahilan din kung bakit maraming tao ang naiinis sa mga sasakyan ito ay dahil sa sobrang dami ng bagong teknolohiya, sobrang tech, at pati na rin ang dagdag na start-stop feature, mga ADAS system, software bug, problema sa drive mode configuration, sensor calibration, ADAS. Kapag nabasag ang windshield mo dahil sa bato, na yon, bigla na lang kailangan ng i-recalibrate ang lahat ng bagay. At ang napakaraming issue, suspension, preno, dahil sa sobrang laki at bigat ng kotse na umaabot ng 5,300 o 5,400 pounds. Ibig sabihin, mas malaki ang strain sa sasakyan, sa chassis, sa preno, sa gulong, lahat ay mas mabilis masisira. Ganyan talaga. Kaya para sa isang malaki at mabigat na kotse, hindi ko na talaga gusto ang ganitong sasakyan tulad ng dati kong pagmamahal sa mga lumang M5. Mahal ko ang mga naunang M5 bawat isa sa kanila dahil sa kung ano ang naibibigay nila. Pero itong isa ay iba na talaga. May dagdag bigat, pakiramdam na hindi konektado at ang kotse ay hindi na parang M5. Isipin mo ang E39 at E60. Hindi ito yung parehong kotse. May kaibigan ako may E30. Siya ilang beses ko na itong na-drive. Talagang nakakabighani ang kotse. Galing ito sa panahong buo talaga ang kalidad ng brand. Kahit ang 540D siya M, pero mas maganda ang torque band at masarap imaneho. Nung lumabas ang E60, may ilang gustong-gusto ang manual gearbox. Gusto ko ang SMG, pero may mga problema ito sa pump, clutches at mabilis masira ang ilang bahagi. Sapat nang sabihing ang M na kotse ay hindi murang alagaan, pero gaano ba tayo mawawala ng koneksyon sa kotse? Gusto ko naman magmaneho ng ganitong kotse, pero ito ay kakaiba para sa akin. Dadalhin tayo niyan sa pangatlong BMW 2026 model na iiwasan ko. Hindi ko na lang aasikasuhin. Bukod pa sa katotohanang napakaraming i na modelo, i3, i4, pati na ang i7 natin, lahat ng yan, gets mo na, di ba? Kahit alin sa mga electric vehicles, yung mga purong electric lang sa linya ng BMW, hindi talaga ako ganoon kalaking tagahanga. Pero masasabi kong maganda naman ang range nila. Mas maaasahan sila kaysa sa ibang kakumpetensya. Kaya kung kailangan mo talaga ng electric na kotse, masasabi kong ang BMW marahil ang nangunguna pagdating sa kalidad, tibay, functionality, at consistency. May isang modelong ayaw ko at hindi ko bibilhin, ang iX. Dual motor ito, all-wheel drive at may tatlong pangunahing drive. Mayroong xDrive 45 na nagbibigay ng 100 kilowatt xDrive 60 na nasa mga 113 at kalahating kilowatt-hour at isang M70 na nagbibigay ng mga 112.8 kilowatt-hour. Ang lakas ng makina ay mula 402 hanggang 536 hanggang 650 horsepower. Ang range ay maganda rin na may 312 milya sa base trim, 340 milya sa mid trim at 300 milya sa M70. Pero ang pinakamasamang bahagi ay ang pinakamabigat na bersyon ng mga iX na ito ay tumitimbang ng halos 6,000 pounds. Para kang may dalawang bagong Honda Civic. Tama yan. Kailangan mo pang isipin ang road bands.
Baka nagbibiro lang ako, pero sobrang bigat nito at taliwas sa mga paniniwala ko. Noon, magaan at masaya ang pagmamaneho. Ngayon, ito ay isang napakalaking, mabigat at ubod ng taba na baboy. Ngayon, binigyan ito ng JD Power ng 77 sa 100. Karaniwan lang para sa BMW. Sabi ng Consumer Reports, pangkaraniwan din at hindi mas magaling. Hindi rin naman ito mas masama kaysa sa ilan sa mga pinakamahusay na modelo dyan. Oo, maganda ang range at napakabilis, pero taliwas ito sa lahat ng gusto ko tungkol sa mga BMW. Mga paborito kong Beamer ay 2 Series, M240, M2s, Competition at M3s. Sila ang tunay na kumakatawan sa BMW, ang ultimate driving machine. Kung bibilin mo pa rin ito, isipin mong may mga glitch ang Apple CarPlay, nagyeyelo ang iDrive system at kusang nagre-reboot minsan. Minsan din namamatay bigla ang screen. May shutdown, failure at fault din sa sistema ng mataas na voltahe. Yung ibang public charger hindi nakikilala ng kotse, kaya hindi mo basta-basta magamit. Kailangan sa specific na charging station lang. Bukod sa karaniwang 12 volt na maliit na baterya, meron ka ring malaking baterya. Kilala rin ang maliit na baterya na yan. Ang mahinang baterya ay nagdudulot ng iba't ibang problema at aberya, minsan hindi pa mapatakbo ang sasakyan. Karaniwan din ang issue sa kalidad, ingay at kalampag. Ulit, bago ang modelong ito, bagong platforma at isa lang ito sa mga bagay na kailangan mong harapin. Mga issue sa suspension, preno, gaya ng nabanggit natin sa kahit alin dito. Ano ang karaniwang tema? Itong mga sobrang bigat, sobrang laki, matatabang sasakyan na nagdadagdag ng dagdag na puwersa sa mga sasakyan, noon, hindi natin ito iniisip. Hindi ito naging issue dati. Ang 2,800 pound na sasakyan ay hindi ganong naglalagay ng puwer sa suspension parts tulad ng bushings at ball joints. Pero itong mga bagong sasakyan na halos doble ang bigat kumpara sa karaniwan, nilalagyan mo na ng bigat na karaniwang, makikita mo lang sa isang F450 na ginagamit sa pagdadala ng mga panindang pangkomersyal. Masyadong mabigat ang sasakyan para sa maganitong plataforma, kaya hindi dapat ito inilagay doon. Hindi interesado sa laki, bigat at pagkawala ng koneksyon sa pagmamaneho. Gaya ng sabi ko, ang BMW lang na bibilin ko ngayon, gusto mong makita. Baka may iba kang hanap. Bakit napakamura ng mga second hand na BMW? Sasagutin ko rin yan. Problema kasi, lumalabas ang gastos pagtapos na ang warranty. Sana makita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Mag-uusap tayo ulit. Paalam!